opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 22, 2025, Biyernes. Good morning, ako po si Conrad Banal. Ang aking mga kasama si Jonathan De La Cruz at Joel Lacsamana. Tignan natin. Sama ko naman si Winer eh. Wala rin si Direk. Nag-long weekend. Happy long weekend. Yan. Pero maulan. Mapapanood ang karambola sa aming news website www. Ganun ba? .dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app para makapanood live Facebook at YouTube. Sana po follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Yung mga nagwi-weekend, happy long weekend, may ulan. Naku, kabahan na kayo. Kabahan na kayo sa baha. Umuulan na naman. Ang walang kakabakaba rito, paring Winer, yung mga kontraktor, yung mga politiko, yung mga opisyal ng DPWH, yung mga nasa COA, yung mga kasamang local government units, walang kakabakaba dyan sa baha. Dahil gustong-gusto nila yan. Ha? Malaki kita dyan eh. Habang bumabaha, dumadami. Ano na nga po ba ang latest dito? Well, nagkaroon na at least ng isang resulta. Gusto ko lang ibalita na yung website ng Pangulo, tuloy-tuloy nyo pong gamitin yun. Kasi nagkaroon na ng isang konkretong resulta yan. Dahil galing dyan sa website, minanumbong
tukol dun sa project sa Baliwag, Bulacan. Alam mo ba yan? May isang ano daw dyan, river wall, maliit lang naman ang halaga, nasa 55 or 56 million. Minanumbong daw na wala namang ginagawa. Yan pong tip na yan ay nanggaling doon sa website. Nangangahulugan sa akin, tingin ko, seryosohan yung website na yan. Dahil doon sa nakuhang impormasyon sa website, nakita itong sa Baliwag City. Ghost project ng river wall. Pumunta si BBM, pumunta doon at nakita niya ni isang toothpick daw. Walang nakatayo ron. Toothpick na nga lang hindi pa. Wala raw ni isang ni anino nung nagawa. Walang bakas ng nagawang project. Okay? At ang utos niya ay kasuhan na raw. Kaya kauna-unahang kaso yan. Ito, walang kaso to. Yun yan. Yung sa Baliwag, sabi ni Bibi. Kasi nakuha niya yung tip doon sa kanyang website Pinuntahan at siya, ang utos ngayon, kauna-unahan to, ay graph. Kasuhan na. Oh. At least meron ng konkreto ngayon. Ang ibig mo sabihin, nakuha niya sa tip at gumamit siya ng ghost busting operation. Kasi ghost yun Ghost project yun Paano nalaman? Paano na nalaman? Guni-guni nga yun Malamang. Ang matindi raw rito, Sims Construction to. Hindi ko alam kung sino to. Bulacan na naman. Hindi. Ano Sims. yun? Yung Sims Construction, Sino yan? nakalagay doon sa isang bahay. Bahay lang yung opisina niya? Yung opisina. Ang lupit naman nun. Sobra naman yun. Matipid. Maayos. Very organized. Para maibigay nila sa Talagang naghirap. Pero walang nagawa. Pero ang papeles daw, record ng DPWH, completed. Completed. Kaya nga. Paano nangyari? At paano naman nakapasa yun na walang COA? Completed nga. Wala yung certificate of acceptance ng Baliwag government. Completed. Paano yun? Completed. Hindi nga makukomplete. Hindi pwedeng completed kasi kailangan mo ng report ng COA, kailangan mo ng acceptance dapat sa LGU. intindihin naman. So lahat yan, pare, damay doon. Ito dapat intindihin. Ibig mo sabihin, pag ghost project, sasabihin mo ba kung yung acceptance? Ghost nga Di completed. Ghost project Kumpleto na po yung multo. Kumpleto na yung multo doon. Ayan. Ni isang toothpick daw, wala naman doon ginawa. Sir, kaya nga nakalagay doon completed. Completed yung panloloko. Yun Yun ang ibig sabihin yan Kumpleto na. Oo. Lahat na kumita. Lahat na, kompleto na. Ayan. So sa 56 million, kung yung sinasabi ni Senator Lacson, na swerteng-swerte na kung 40%, ang madali, mahigit 30 million yung pinaghati-hatian doon. Sir, Senator. 30 Please understand. million lang yun. Mali ka. Ah. Mali ka dyan. 56 million equals 56 million. Ghost nga from one ghost to the other. Anong 30 million pinaghati? Wala 40%. 56. The entire kabudel. 56 million ang pinaghati. Ubos. Pinaghati-hatian. Ghost nga Sino yung mga taong involved there? Hindi, unang-una, paring Conrad. Paano naparelease yung pera? Unang-una. Yan. Paano? Ito po, concrete example Concrete to. example Kaya ito. natin nung hinihimay. Number one. Ito yung magiging basehan ng mga ibang kaso. Number one. Paano nangyari na nagkaroon ng SARO yan? SARO Ano ba ibig sabihin na Special SARO? Allocation Release Order. Nasa listahan ba yan ng DPWH in the first place?
Nasa listahan, syempre, kasi nandun doon Nabigyan ng budget nabigyan eh. ng budget eh. Okay. Number 1. Number 2, na-release. Paano na-release? Paano nagkaroon na release? Ah. Saro, Hindi, yung number 1, bago yung number 1, sino nag-recommenda nito? Unang-una, sino naglagay? Sino naglagay Dyan dyan? sa listahan na yan. Sa listahan Number dyan. 1. Number 2. Na-approve. Na-approve eh. Sino pa? Number 3. Kasama ba yan doon sa plano? Number Doon sa master plan na sinasabi? Number 3. Nireleasean ng SARO. Special Allocation Release Order. Sa budget yan? Budget yan, DBM yan. Okay. Okay, naibigay. Paano? Hindi, meron ding lakaran. Yan ang dinig ko. Wala. Para ma-release, meron din lakaran. Walang lakaran doon. Paano hindi ko masasabi yan? Meron na nga lumapit sa akin. May contact ba tayo sa loob? Sa loob. Yan. Yan. Number 3. Number 4. Di pumunta na yan. Pumunta sa DBM, sa DPWH, pumunta sa... Nagkontrata na. Nagbidding ng kontrata. District Office. Meron pa din yun. Mayroon yun. Okay. So, ang daming papel dapat nito. Ang daming papel. Hingi ng permit. Hindi LGU. na permit lahat. Meron yan. Meron yan. LGU permit. Okay. Number 6. Kunwari, natapos. Kunyari natapos. Ano yun? COA. COA. Oo. In other words, completed. Nung tinanggap na LGU? Another? Yan. So, ubus yung 56. 7. Magkano yung natira? 7 dokumento. Magkano yung natira sa kontraktor? Malaki-laki yun kasi ghost. 56 eh. Ghost. Ngayon po, tungkol dito, kahapon ba pinag-usapan na natin yung kay speech ni Lacson? Partly. Kasi Partly. ang inano natin, kahapon pa rin Conrad, nung... medyo naging po tayo, abala tayo kahapon eh. Hindi, sinabi nga namin, inanong ka nga namin huwag ko kayo magtataka kung bukas at papasok si paring Conrad. Maganda-gandang merkana niyan kasi si tita, yung nag-alaga sa kanya na parang anak, kanyang yan. Eto po, yung kasi daw, ang sinasabi ni Senator Lacson, yung hatian, nangyayari dyan, maswerte na lang, sa 40% ang mapunta sa project. Yung totoong project. Wag na natin sabihin muna yung ghost. Yung guni-guni. Dahil yung ghost, talagang 100% yun. Yung Pero totoo. Totoo. Kasi po, ang sinasabi nito mga malalaking kontraktor na to, ang kanilang depesa, andyan yung project Ito. Naitayo Okay? Ang number 1 po na question dyan, yung ba talaga ang halaga noon? Kasi meron po sinasabi overpriced. Masyado ang ating mga project. At paano nila nagagawa yon? Yan po, nagkukuntsabahan niya mga kontratista. Ikaw mananalo ngayon. Susunod, ikaw naman mananalo. Ganyan. Kaya kahit overpriced yan, useless po yung bidding process natin. Therefore, yung bidding process na yan, kailangan di-overhaul. Siyempre. Ayan. Ano ba talaga pwedeng gawin dyan? Number 1 yung overpriced. Kaya nandiyan yan, kaya nakatayo yan, kasi in the first place, dapat kalahati lang yan ang budget. Sa totoo lang. Sa totoo lang. So kung yung 40% ang napunta dyan, maganda-ganda na rin yun. Okay? Halimbawa, 100 million ang talagang ang inilagay sa budget. Yung pala ang cost ng project na yan 50 lang talaga. Ayun na. Ayun na. Ayos na. Eto po, may mga may mga code daw dyan Meron. Meron Yan. Distinct. Meron po mga code dyan. Distinct. Talagang well-organized daw po yan. May mga sindikato, yung mga substandard, ghost project, may tinatawag daw po yan, halimbawa, reseta. Ano ba yung reseta daw? Yun yung kickback ni district engineer. Reseta daw tawag dyan. Kaya tinawag na reseta yan kasi dalawa pupuntaan yan. Pampagising tsaka pampatalino. Kaya daw po reseta, para lang yan yung
RX ng doktor. Yes, yes. Para daw po gumaling yung kontraktor. Ayan. Merong parking fee. Ito, pinaliwanag Yan, mo natin. yan. Ano po yan? Parang kumbaga, ito distrito ko. Oo. Ako lang ang may karapatan dyan. Gagawa ka dyan. Oo. Ha? Ano ka? Senador ka o kaya party list ka? O whatever. Whatever. Oo. O kaya LGU ka. LGU ka o kaya Wala lang. malakas ka sa executive. O yan. Yeah. May parking fee yan. Boss! 5 to 6% yan. Okay. Pwede ba mag-parking sa inyo? Hindi, punong-puno na kami. Hindi. Boss naman. Maawa ka naman sa akin. Distrito ko to May may PF ito. Ang matindi raw po, yung proponent na politiko, yan ang 20 to 25 of the project cost. Ayun. Yun ang malaki-laki. Lalagay mo pa doon yung 10% na standard nakita ng subcontractor. Ng contractor. Kung contractor ang gagawa, kung na-subcontract niya pa yan, patay na. Ayan, ang dami na. Ubus na yan. Ubus na yan. Ganyan po ang nangyayari dyan. Yung proponents po, Yung proponent. pwedeng legislator, Aha. pwedeng pwedeng executive, Aha. Ayan, Aha. pwede rin LGU? naman LGU, pwede rin naman NGO. Ayan. Yan. So, ganito po bale. Ang DPWH hanggang 10% yan. Malamang daw dyan yung 6% doon sa district engineer. Nako, sarap pala nga. May mga pinsan ako nag-civil engineering Sayang hindi napunta ng DPWH. Nasira diskarte nila? Hindi napunta ng civil ng district engineering. Mga pamangking ko, kanya lang yung mga pamangking kong civil engineer. Meron akong bayaw, civil engineer. 2! Nasa private sector. Oo, ayaw nila yung mga... Sira ulo tong dalawang to. Mali. Meron akong pamangkin, civil engineer din. Ay, nandoon na sa Boeing. Ayun, Boeing sa Amerika. Maling-mali ang diskarte. Si Frank. Si Frank, civil engineer. Frank, nag-manager ka pa ng patron. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung nag-district engineer ka ng baka naging regional director ka pa. Talaga pong may isang beses, yung kapatid ko, nabangga siya. Ang nakabangga sa kanya ay DPWH district engineer. Kaya tumawag sa akin sa Klolo, dinala sila siya nabangga Siya nabangga ng district engineer. Tumingin na sa Klolo kasi doon sa investigasyon doon sa police station, parang siya ang iniipit. Oo. Dating ako doon. Pagdating ko doon, yung district engineer, kakilala lahat, pare. May mga reseta. Somebody ka. Kapag ikaw ay district engineer, you're a somebody. Yan. Kasi ang dami pera. Saan ba? Ngayon, yung komisyon nung office, yan district engineering office, meron din yan. Meron din po yan. Yan yung paghahati-hatian naman. Yung sa district engineer yun, 6%, pero 10% ang mapupunta sa DPWH. Ito, Bids and Awards Committee. Yung kanina sinasabi mo, di ba? Magbibidding. Nagkakadalihan dyan. Meron din yung Bids and Awards Committee na yan. Ang ibig mo sabihin, nagkikindatan yung mga yan. Ewan ko lang. Oh. Brad, yung kape mo ba mainit-init pa? Ay, naku po. May pandesal ba yan o wala? Back. Yan po yung sinasabing back. Hindi aandar yan. 5 to 6% daw yan. Talagang may formula, pare. Meron sinusundan. Science-based ito, boss. Science-based. Tama rin naman. Kasi kung wala formula, magulo. Magulo. Magkakaaway-away yan. Eto naman, 1%. Kawawa naman to, 1% lang. Commission on audit. Paano kaya ito? Lahat na lang Yung parking fee, 5 to 6% daw yun. Yung 20 to 25, politicians. So everybody happy. Wala nang matitira sa project.
Ang matindi rito, pare, maganda ngayon, sino mag-iimbestiga niyan? Meron. Sino? Meron. Ito daw po, 3 senador, iniimbestigahan, sabi ng COMELEC, dahil doon sa campaign donation ng mga gadambohala construction companies. Alam mo, parang 3 lang? Alam mo, Pare, 3 lang? sila lang ang sila naglabas eh. Sila lang sila umamin. Inamin nila eh. Ay, nako. 3 lang ang imbestigahan nyo? Ay, nako. Nando doon eh. Aha. Nando doon sa kanilang SOSE. Statement of Contributions and Expenditures. Alam mo ba, parang Conrad, na yung dati nang pinag-uusapan natin, may 2 senador, magagaling na senador to. Taga Bulacan. Raul Manglapos at saka Maria Calao Katigbak. Ayan. Expelled from the Senate. Expelled? Expelled. Bakit? Ganyan din yung nag-over sila sa expenses. Ayo. Kasi ano yan? Pare, napakagaang na noon. Napakagaang na kaso noon. Lumagpas ka lang sa expense. Kasi ang may kasalanan noon yung iyong accountant. Pero noon tatanggapin nila yan. Raul Manglapos. Kahiyahiya eh. Pare, Raul Manglapos at saka entity din ng mga ito. Oo. Yan yung mga, kumbaga, haligi ng Senado. Pero tatanggapin mo yun. Dahil gano'n ang... Pero ngayon wala nang gano'n. Hindi, ano yan? May pasikot-sikot na. Yan. Parang ano yan, palos. Magsasampalos. Payat po yan, Chairman George Garcia. Oy, by the way, si Chairman. Chairman! Payat yan kung 3 lang yan. By the way, parang Conrad, si Chairman, kami nalulungkot kasi siya nadukutan eh. Nakuha yun bag. Nasa lisi. Nasa lisihan. Sa lisihan. Nasa restaurant daw po si Chairman George. Yung kanyang bag. Nilagay niya sa ano? Nanilagay niya sa likod. Masyadong tiwala. Masyadong tiwala. Ganun din yung ginagawa niya sa COMELEC. Masyadong tiwala eh. Kaya 3 lang yung kanyang... Boss, hindi lang po 3 yan. Maniwala kayo sa amin. Ay, nako. Ang dating nagka-issue yan sa pork. Pagdating sa pork. Ang nagsasabi noon, 2 senador lang sa dinami-dami na naging senador. 2 lang. Ang nagsabing kami, hindi ko matanggap ng pork. Hindi gumagamit ng pork. Kahit may alokasyon kami, hindi namin ginagamit. Sino yan? Yan po ay si Senator Panfilo Lacson at yung nasirang Senator Joker Arroyo. So, Chairman Garcia, baka naman, in-announce pa kasi na 3 eh. Wag na lang dapat. Dapat, simple na lang. Ganyan. So, yan po ang nagiging reaksyon. Mabuti na lamang, nag-utos na yung presidente, kasuhan nyo na yan. Kasi ang lumalabas, puro dada. At wala namang mangyayari dito. Ayun. Meantime, tuloy-tuloy pa rin yung problema natin sa baha. Sa graft and corruption. So, kailangan po something concrete, Chairman. Hindi pwede yung investigahan o ganyan. Doon naman sa House, on the other hand, may debate. Sabi ni Sandro, huwag na tayo mag-imbestiga dahil... let the executive do it. Let the executive do it. Kasi that's their job. Ang sinasabi, involved yung mga proponents. Sino ba yung proponents? Senador o congressman. So sinasabi nila, insistent po si Terry Ridon na ituloy. Magkakaroon daw ng infracom. Ano ba yung tawag nila doon? Infracom. Binago yung pangalan. Dati kasi Tricom, binago na. Insistent siya. Ano kasi yun all infra. Hindi lang public works. Lahat ng infra. Lahat ng infra. Naku, lawak nun. Transportation, pag-ano ng mga school buildings, pag-ayos ng mga health centers, tulay, lahat. Everything. Everything, Infra. Di ba Bicol Saro yan? Yes.
Eh, sinasabi, pinakamalaking nangyaring projects doon sa Bicol. Mga kumpanya po ni Saldico. O kung pareho kayong Bicol, yun ang objection eh. Pero at least, you can give it to Terry. Congressman Terry. In the first place, kapapasok lang niya ngayon. Bumalik siya. Hindi, ito po sinabi niya. Pag may lumabas na pangalan, bibigyan namin magre-recuse. Sigurado may lalabas, boss. Hindi. Isa, magre-recuse yung Infracom, at the same time, ibibigay nila yung pangalan na yan sa executive. Ayan, dalawa. Kaya para sa akin, mas pahig ako doon sa gusto ni Sandro. Pabayaan nyo na lang yung executive. Bakit ganyan? Tsaka, pero ito, napansin mo ba? Tinitira nila si Magalong. Kailangan mong patunayan yan. No si Lacson na nagsalita. Bakit hindi nyo sasabi? Kailangan mong patunayan yan. Hindi, kasi si Senator Lacson, meron siya ng pangalan na. Listahan. May listahan? May listahan siya. May listahan siya. Si Senator Lacson. Pati yung mga proponent na politiko? Ang nangyari kay Senator Lacson, and I think Mayor Magalong will also do the same. Ang nangyari kay Senator Lacson, nag-ano siya doon sa 15. May research siya, may inside info siya yung 15, ibig mo sabihin may Chucho? Chumuchucho sa loob ng DPWH? Hindi naman. Kasi yung information niya galing sa loob eh. Hindi naman chumuchucho. Ano yon? Tumutulong. Debs in the light. Ayan. Ay! Hindi po maiiwasan yan na merong magsasalita dyan of course. dahil kahit papano, meron pong malilinis pa din. Ayun ang mga nakakaawa. Kasi yung mga napapasama sila. Yan, yung talagang mga gustong magkaroon. Halimbawa sa Congress, hindi po lahat yan. Oo. Meron dyan malilinis. Ako, papuputol ko. Karamihan dyan. Kung si Sandro ko tumanggap eh. Karamihan dyan, maayos. Kilala ko yung batang yan. Kung sasabihin nila meron siyang tinira, ako papuputol ko. Papuputol ko ang allowance. Ni Wener. Yung allowance natin dito sa trans. Ano ba? Gusto mo yung ipaputol? Allowance Wener, lang eh. Ang dami mo iniisip. Papuputol may mga ganyan eh, halimbawa. So, ikaw ba may naririnig ka tungkol kay Alexander? Wala. Marcos? Wala. Ako wala naririnig. Wala. Pero yung saldi ko, grabe. Kaliwat kanan. May narinig ka? Sobra. Ha? Mga kontraktor mismo. Sabi. Nabigin na nga ako eh. Kakapakinig ko eh sa dami ng... Eto nga si Lacson, sa Mindoro daw, Saldico project yun. Mayroong... Yung sinasabi mo na naririnig mo all over the place, 5 yon. 5! 5! 8:30 na umaga! Hindi po 8:05, 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. August 22, Friday. Ang kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Joel. Ay, hindi pala ako si Joel. Ako si Conrad Banal. Si Joel Banal, nandun. Yung Joel Laksamana ay yung aso. Namumroblema sa kanilang aso. Alam mo kasi yung aso, parang anak. Yung anak nila, malaki na, nagtatrabaho na. Hindi mo na mahagilap yun itong aso, minuto, nandiyan kasama mo eh. Kaya yung naalala ko, yung aking misis, nung namatayan ng aso, kala mo, wow. Hindi mo maano maapuha. Ibang klase pagmamahal niyang aso kasi. Lalo na si Joel. Si Joel. Saka si Maggie. Anong nila yung aso nila? Yung kanilang aso po ay may sakit. Nagkaroon ng emergency. Beyond consolation po si Joel. Ngayon. Ito. Siyempre, sinasabi ng mga taong bayan, paano ba natin mariresolve ba itong ganito napakalaking problema? Bakit ba napakalaking problema? Mahigit daw pong almost 2 trillion na ang na-budget sa flood control ay walang nangyayari. Okay? Paano ba natin mariresolve? Kailangan po yan talagang all out at hindi matatapos yan sabihin mo, 1 buwan? Hindi. 2 buwan?
isang taon, 2 taon, continuing po yung reformang dapat mangyari dyan. Hindi pwedeng isang buhos. Ano pa lang ito? Public works pa lang ito. Eh yung iba Ang flood control pa lang. at saka flood control pa lang. Flood control pa lang at public works pa. Paano pa yung iba? Hanggang sa, yan pong graft and corruption, ayon sa recent survey, yung ulat ng bayan, ng Okta, medyo malayo-layo po yan sa priority. Ang number 1 po sa mga kababayan natin ay yung pagtaas pa rin ng presyo ng bilihin. Oo, yung pa rin. Yung may makain ba? Yung bang kanilang kita Ay sapat. ay sapat. Okay. Yang graft and corruption nandun. Pero yan po ay ginawa noong July. Sa aking pakiwari ngayon, pare, yung graft and corruption na yan, Yan na yan ngayon. kailangan maging prioridad natin. Paano nga ba gagawin? Yan. Sinasabi, isa daw paraan, tanggalin si Bunoan. Yung papalit, sino yung papalit? Baka, unang-una, kung bago yan, Baka yung papalit, o kaya kung bago yan, mag-aaral lahat, etc., iikutan na naman siya nung kanyang mga ay, nandun. hindi. Walang bago yan. Meron kang pumapapel. Meron? Meron! Meron pumapapel? Oo! Nakakatanggap na raw siya ng feelers. Puta, feelings, ha? Feelers. Rohel, hindi po ganyan mag-recruit ng presidente, feelers. Bola to, bola! Sa tingin mo? Tatawagan ka ng presidente mismo. It's either yes or no. Pero yung feelers, Merong mga ano? meron ka ba na balitaan na appoint? Si Dave Gomez, kaibigan ko po matalik yan. Walang feeler yan. Tatawagan ka mismo. Dave, mamaya kakausapin ko nga si Dave. Kaya ito mga sinasabing, Dave, ikaw ba kinurot ni Presidente? Hindi- Feelers eh. May feelers ba? Feelers! Mabigat ba yung feelers, pare? At bakit siya ang gugustuhin pumalit kay Bonoan? Ano ba ginawa niya? Ito po naging DPWH Secretary, panahon ni President Benigno Simeon Aquino. Okay? Yan po naging, anong kanilang claim to fame? Yun nga po ang number 1 criticism doon sa Aquino administration, napakatumal ng infra. Kaya nga nung pagdating ni Duterte, build, patok na patok yun. Doon nagkanakawan na. Pero anyway. That's another story. That's another story. Nabigla eh. Ay! Nabigla dahil Dami, sa dami. walang nangyayari panahon nitong si Babe Singson. Ang laki ng hawak na. Tapos hindi nga ginagastos yung pera. Yung unang taon nila dyan, ang economy natin, ang growth rate ay 1%. Kasi hinahawakan. Dahil hinawakan po yung mga infra. Bakit? Takot daw sila sa corruption. Ayun. Magutom na lang tayo para walang corruption. Ganon. Tapos nung nasita ng business sector, nagkumahog. Ano mga tinayo? Yan. Well, ang kanilang claim to fame po, siyempre, ay yung underpass dyan sa Araneta. Diyan Araneta. Araneta Avenue at Quezon Avenue. Dito sa Quezon City. Oh. Na napakasama ng design. Sobrang traffic ngayon. Ha? Ay, nako. Huwag kayong dadaan dyan. Sobrang traffic, napakasama ng design. Araneta corner, ano? Criss-cross ng Quezon Ave, Araneta. Yan po yung may underpass. Kasi ang uso ngayon flyover eh. Bakit ka mag-underpass? Okay, kung flyover, pati yung ilalim ng flyover magagamit. Pag nag-underpass ka, Isa lang. parang ganun din yung kalsada. Di ba stupid yun? Pero yun ang design nila. Why? Kasi po may mga structure daw doon na hindi dapat pumangit dahil sa flyover. Ayan. Yan yung mga reasoning. Yan ang gusto nyo ipalit?
Ito yung matindi. Ito pa yung matindi, pare. Diniscuss ko sa column ko. So, nakikriticize yung Aquino. nababakbakan yung Aquino government, wala nangyayari. So, merong isang tulay doon sa Nueva Ecija ata, Nueva Vizcaya. Barangay Bridge. Itenayo nila. Tapos headline. Tapos nagyayabang. Ngayon, paniba, mga gano'n na, no? Press release. Naalala ko yung column na sinulat ko doon. A bridge too sparse. Iisang tulay lang. Ang inyong itinayo ay headline na. Kala mo, One big... the second coming. Ganon sila doon. Marami naman road widening. Anong Road widening. Yung Sa Cavite. Dahil nga na-criticize, hindi ginagamit yung pera, bumabagsak ang economy. So nagtayo ng kahit papano na lang na kalsada para magamit lang yung pera. Ang problema, hindi ready yung mga project. What do we mean by that? may mga electric post. May mga electric post, puno, pero kahit na nando, sinementohan na. All over the place yan. Ganyan po. Mapunta ka dyan sa Antipolo, mapunta ka sa mga Binangon, Cavite, Batangas. Mababangga ka ba? Ang ginawa, yung sinemento nila sa gilid, ginawang nagpwesto ng mga tinda. Barbecue, prutas, ginawang parking. Hindi pala road. Hindi, nakalagay sa DPWH, road widening. Yan ang gusto nyo ipalit? Kayo naman. Ito pa, pare. As if super clean. As if lang, ha? Naalala mo yung Calax? Yung bidding ng Cavite-Laguna Expressway. Okay. Nagbakbakan dyan eh. Ang bidding na yan. Okay? Ang nanalo sa bidding ay San Miguel Infra. Ano mong ginawa nito si Singson? Dinisqualify. Lowest complying bid ba yun? Hindi raw lowest complying kasi disqualified eh. Ha? Dinisqualify ang San Miguel. Bakit daw? Kasi may typo doon sa kanilang sinubmit na bonds. Kasi pag nag-bidding kayo, may bonds na ibibigay eh. Bonds. May typo raw doon. Yan. So, hindi pa nagbubukas ng bid. Ang ginawa niya, disqualified. Pero may information ako bago nangyari yan. Okay? Ang kalaban po nila, yung MVP Group. Okay? Yung MVP Group, bago daw, na-report ito eh. Na-report, no? Hindi lang pumutok. Lumipad in a private plane, ang dalawang cabinet member, ang galit na galit, ang tsumutsu, ay yung kanilang mga USEC, mga assistant, isinama pa. Kunwari official trip. Pero dekorasyon lang daw pa sila doon. Kaya galit na galit. Yung dalawang cabinet member, kinausap yung pinuno ng MVP Group sa Indonesia. Aha. At pagdating dito, ay disqualified na yung San Miguel. Pagbalik nila dito. Private plane. Ganyan yan, ganyan. Ngayon ko lang nalaman yan. Ngayon wala ba? Kasi all the Sinulat ko yan sa column ko. All the while, nag-BCDA si Babes. Maganda naman ang kanyang sa... Paano maganda? Hindi ba? Doon nga nakuha yung mga Andrutan, BCDA? Di ba? Yung Andrutan proper. Paano naman? Ito mapatuloy ko. Nung actual opening ng bids, nandun yung San Miguel at maraming media, disqualified sila. Pinakita na San Miguel. Ito yung aming bid. Dapat binukas nila at pinakita sa media. Napakababa. Ibig mo sabihin, Sila dapat ang nanalo. lowest compliant sana. So, nung nakarating yung issue, nagkagulo. Nung nakarating yung issue, sabi ni Pinoy,
Mabuti pa, rebid. Nung nag-rebid, ay sinobrahan ng laki ng bid ni MVP. Sobrang mahal. Kaya ang comment niya, hindi ko nga alam kung matutuwa ako o malulungkot ako Sa bid. sobrang laki ng bid namin dahil napahiya eh. Di ba? At yan ang gusto natin pumalit. Tawa ko naman, may feelers daw. May feelers. Ewan ko ba? Ewan ko lang. Ito si Singson, pagkatapos nung stint niya sa DPWH, hulaan nyo kung saan napunta. The MVP Group, wala ba yun? Walang kasi. Maganda. Maganda. Executive ng MVP Group. Mm. Galing naman nito. Yan ang gusto natin ipalit. As white as driven snow. Kasi po may mga panawagan ngayon, mag-resign na raw to si Bonoan. Sino ba yung mga nagpapanawagan na yan? Ang inabutan niya dyan, panahon ni Duterte, deeply ingrained na po yung sindikato dyan. Unknown to us, yan lang ang inaatupag nito si Bonoan. Inaayos. Yan lang hindi, kumbang yan, tarantado at lahat na yan, haharap sa Senado at pag ibubuking lahat ng mga nangyayari sa DPWH. Bakit siya ngayon ang scapegoat? There's no other term for this, but we're trying to make as the goat, scapegoat. Hindi yung goat yung greatest of all time, ha? Hindi. Scapegoat. Para lang matanggal. Mahanap tayo na scapegoat. Sino nananawagan yan? Yung mga tao sa Kongreso. Ha? Para lang para So lang, sila malilinis? para At ang lang, tarantado ito si Bonoan? Nakakanang. para lang matapos na. Parang ganun eh. Parang ganun. May di ba? scapegoat. Oh, Kasalanan lahat ni Bonoan yan. nakita mo. Patay na. Matay na. Ay hindi naman natitinag si presidente sa ganun. Hindi mo makukuha sa Hindi ganyan. mo makukuha sa ganyan yan. Oo. So, pillars daw, pillars. Kaya binigyan na niya yung listahan kay presidente. Kasi presidente, ano yan ngayon? Huwag kayo magtataka kung bukas makalawa, mayroon na naman siya sasabihin. Ni isang pinggan, wala akong nakita doon eh. Sa bahay na yun eh. Kasi toothpick na yung Bulacan eh. Oo, Baka doon sa kabila, pinggan na yan. Aha. Di ba? At least naman meron kayo itinayong isang toothpick. Oh. Ang matindi, meron daw estero sa Binondo. Iniwanan na lang noong kontraktor yung project, nandun pa yung heavy equipment, nandun pa yung materyales, walang nangyayari. Ayan, ginastusan na yan, ha? Nag-locate na ng heavy equipment. Nilagay na niya yung equipment niya doon. Naglagay na ng mga materyales doon. At hindi ginagawa. Yan, sobrang mortal sin na yun. Hindi lang mortal sin yan, siguro. Kumbaga, magkano yung equipment na yan? Nilagay mo ng 10 million, pero yung kanyang kontrata 100. O ito, sa inyo na yung equipment. Iwanan ko na to. Pero ito, paring Conrad, napagtutuunan ng pansin ngayon, napakarami dito sa Luzon, kasi dito yung nagbaha ng marami-rami. Pero sabi ni Senator Lacson, hindi lang ho sa Luzon yan. Ang dami niyan. Mindanao nga eh. Mindanao, Visayas. Yung Mindoro. Ayan. Yung tinitirang Mindoro. Alam mo, dalawa ng Mindoro, dalawang nagkabanatan dyan. Yung construction at saka yung dredging. Kasi sinasabi naman nung kabila, hindi, kaya nagkagulo yan yung dredging. Ang kasama naman doon yung governor. Patay tayo. Nag-aaway yung mga yan eh. Pero mabuti nag-away sila. At least nakita natin. Ayan. Yan ba yung Mindoro Oriental? Oriental. Okay. Ang nagbabakbakan ngayon, yung congressman at saka yung governor. Ayan. Yan. Magaling. Magaling. Bubuti yun. Mabuti. Magkabukingan sila. Mabuti nga. Mabuti Pareho naman silang... Pareho sila nagkaroon ng issue eh. Dredging yung isa, yung isa construction. Ito daw po ang katakataka dito. Noong 2023, ang proposal ng DPWH ay 600 million na flood control
diyan sa Oriental Mindoro. Sa nauhan niya. Bigla na lang naging 1.4 billion. Paano nangyari yun? Ang sinasabi yung regional director, hindi ho by face. Ano by face? 600 lang ngayon, sa susunod 700. Hindi, in 1 year daw, tumalon ng 1.4 billion. Meron na gano? Yun ang sabi ni, Hindi by face ito? hindi by face. Talaga naman ha. So, Sinuwerte itong... isang probinsya lang yan. Oo. At isang project lang. yan. Oo nga, isang probinsya at isang project. Ba, mabigat to. Paano kaya natin isosolve to? Hindi po pwedeng palitan na lamang ng palit. Hindi. It will take a long time. Yan ang punto ko rito. Day in, day out, kailangan magbantay tayo. Sa akin, gusto ko yung website. Dahil yung mga local government units, mga mayor, nagkaroon na sila ng coalition. At gagamitin nila yan. Ibubuko nila yung mga projects doon sa lugar nila. National government projects. Na nakikitang puro kalokohan. Okay? Diyan po magsisimula yan. At least... And hopefully, as we go on, Tuloy-tuloy. magkakaroon na rin ng konting konsensya. Kasi hindi po mangyayaring luminis ito nang walang pagbabago sa kalooban ng mga tao. Lalo na yung mga kontraktor. Kung lahat ng kontraktor, alam nyo, ako meron akong duda eh. Kasi meron akong kaibigan. Well, sasabihin ko na yung pangalan. Pwede ba? Pwede. Arkitekto, pero he doubled into construction. Si Ray Madrid. Si Ray. May pinagawa sa kanya, maliit lang na naman ang project. At binigay niya lahat ng mga hiningi. At pagkatapos, hindi niya matiis, inayos niya yung project as is na kung paano. So, abonado siya. Ayoko na niyan, sabi niya. That's it. Okay. Kasi nandun na yung sistema. Paano nasimulan yung sistema? Kasi may mga kontraktor. It works both ways eh. Oo. So nandun na yung sistema, ine-expect na ng mga government officials na tatanggap na sila, formula na DPWH na tatanggap sila. Kung malinis yung kontraktor, mapipilitan mag-abot. On the other hand, meron naman po mga kontraktor, okay, ang mas agresibo. Sila po yung uudyok sa mga proponents. Boss, ito maganda to. Dito tayo. Ayan. Sila ang nagbibigay sila ang nagfi-feelers sa mga proponents. To the point, ang ganito sinasabi nila sa congressman na nagsasabi sa amin na may mga congressman pumasok na rin sa construction. Yan. Naging kabakas. Okay? Parang customs. Yan ang kailangan i-break muna. Parang customs. Meron naman mga kontraktor, tumakbo na ng congressman. Kaya dumami talaga. Dumami yung lahi ng mga Hindi naman. Dumami sila. Mga contractors naman. Paano i-break? Yan siguro dapat magsimula dyan. To break the cycle. Kasi po niyan eh. Kumbaga paikot-ikot na yung na yan eh. How do you break the cycle? Baka doon pwede magsimula. Yung bang sinasabi ng presidente, kakasuhan, will that stop? Kung napakalakas po ng akit ng pera, kung we're talking about hundreds of billions, di ba yung isang ang contractor, pinakita pa yung basement, ang daming mga super luxury cars, isang contractor lang yan. Pinagyabang pa eh. Alam mo ba, na feature sa TV? Meron? Hindi ko nakita yan. Dapat, balikan ko nga yan. Pinakita pa eh, isang contractor. Pinagyayabang pa eh. Para bang... nag-show? Showroom ng sasakyan? Basement na puro supercars. Hindi super showroom luxury. ito? Hindi Bahay niya to? Bahay. Grabe At sila daw nagsimula sa mahirap. Ayan, nakita mo na, Wenner?
Paano kayo nagkaroon ng break? Ay, nag-DPWH Yes, na kami. Hindi na pa kami nagpatumpik-tumpik Oo. pa, magpaligoy-ligoy pa. DPWH. Sigurado yayaman ka. Oo. Nag-ano ho kami doon at meron kaming patron. Ganyan kalakas yung pwede ko sabihin greed. Ganyan kalakas yung ano. So, yung bang paghigop eh. higop na ba yan? Ano to? Hindi lang sip-sip? Hindi, sip-sip, ano ka, parang kang gumagamit lang ng straw nun eh. Ito, Hindi. higop, talagang totoo. Talagang matindi. Matindihan ito. Oo. Mapipigil ba yan doon sa makakasuhan? Kasi ganito po ang aking nakikita. Yung panahon ni Napoles, nagkaroon ng pag-asa ang taong bayan eh. Baka matigil. Oo. Kasi nagkakakasuhan eh. May mga kinasuhan na senador. May mga kinasuhan na congressman. Pero yung paman, kasi nalinis yung listahang yun eh. Dami nakalusot dun eh. Oo. O isipin nyo yan. Yung bang file ng kaso will stop it all? Dapat tuloy-tuloy. At saka, Hindi ba naaayos yung kaso? hindi, mabuti rin. Alam Yung mo, Napoles, wala nangyari. May nangyari ba? si Napoles. Ang laki-laking gulo niyan noon. Dahil yan, totoong tahasang ghost projects din. Pinagsasara nga yung mga agriculture companies, yung mga subsidy o TRC. attached agencies na agriculture para hindi na mahalungkat yung mga dokumento doon na may kinalaman doon sa tinatawag na soft projects. Doon nagkakawalaan ng pork. Doon kasi, yung papunta pa lang nakukunin yung mga records, sinara na yung mga companies. Para nga hindi na makita Para yung hindi na records. makita. Ito naman, ay mabuti, inopen up ni Presidente ito. Isumbong mo. Magsumbong kayo. Ito yan. Ah. Bigay nyo yung mga dokumento ninyo. Dito yan. Meron. At hindi sinasabi ni Presidente. Sana nga maging seryoso. Hindi. Tsaka, ang maganda nito, hindi niya sinasabi kung sino yung mga nag-iimbestiga para sa kanya. Wala nga. Wala siya sinasabi. Secret po yan. Sinikret niya yan. Pero totoong alam namin, kami, May nag-iimbestiga. may nag-iimbestiga. Meron. Yan ang nakuha naming impormasyon eh. Meron Meron, talaga meron. nag-iimbestiga. Ngayon, para maging kaso yan, DOJ ang haharap yan. Yes, DOJ. Yung mga ombudsman naman doon sa side ng mga government officials. Yes. Eto mga kontraktor po, DOJ yan. DOJ yan. Pinapanalangin ko sana merong wholesale cases para at least sumuka sila maski doon sa attorney's fee. At kayo mga abogado, tagain nyo. Oh. Kung kayo'y kukuning depensa, tagain nyo. At saka Para Hindi, sumuka. at saka Oo. para hindi na tayo magkaroon pa ng problema sa susunod. Oo. Dapat maganda na rin yung pag nagkaso freeze. Ganda ata yun AMLAC yan. At saka yung showroom. Masyado ka naman tiwala sa AMLAC. Saka yung, Pag ganyan ka. saka yung showroom. Pwede nang i-close yung showroom. Yung showroom? Hindi showroom basement Basement ng bahay. Ay, hindi showroom Hindi yun? showroom. Kala mo lang showroom Dahil sa dami. dahil sa damit mamahalin. Ah. Featured nga sa TV yan. Wow. Dapat balikan ko yan, ha? Hindi ko nakita yan, ha? Hindi mo nakita Hindi. yun? Contractor yun Yun ang titira doon, DOJ. DOJ. Ano, freeze ang kanilang accounts? Tatakbo na yung mga yan. Ngayon pa lang. Itatakbo na nila yan. Yun ang matindi ron. Yung mga bilyon-bilyon na nakulimbat nila, itatakbo na. Paano yung mga lawmakers? Wala bang mangyayari rito? Dahil alam ko, may nakulong na lawmakers, pero nakawala So parang the same story all over again. Ganun na sabi ng taong bayan So how do we get out of that cycle? Kailan Yung po ang ma-break. sinasabi, yung po pag-isipan natin. Kailan ma-break. Where are the bright minds in the Philippines? Para madali natin yan. Ang sinasabi lang nila ngayon, independent investigation. Narinig na namin yan Wala rin nangyari dyan sa independent investigation na yan
Wala po bang bagong ideya? I challenge everybody. To come out with some bright idea. Yes. Kailangan po panibago to break the cycle. Kasi ito paulit-ulit na lang tayo, paikot-ikot tayo. How do we break the cycle? Wag mo sabihin sa akin, ipatatawag, winner. Okay? Okay, magpalit. Magpalit. Ng mga lahat kayo. Tanggalin si papalitan. Bunoan, ipalit si Singson. Ganon. Lahat ng mga shuffle kayo. Chapol. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ang sarap nito! 2 trilyon! Sarap, pare. Matindi! Happy Matindi. days? Happy days. Ay, showroom? Oo, sure. Ganon. Isang contractor lang yun. 100 cars, pare. Wow. Alalahanin nyo, 6,000 yung flood control projects na yan. Flood control pa lang yun. Wala Paano pa yung mga iba pang? road opening. Ay, Yung road opening, ang tindi rin, no? Road opening, pare. Matindi. ito nga sinasabi ni Angara. Si Angara po, hindi yan educator Hindi. Pero sa naririnig ko, among the educators, ay ito, daig pa niya mga educators sa naiintindihan niya Yeah. ang education sector na yan. Ang sinasabi niya, Marami rin doon. ay sa eskwelahan po, DPWH. Nako, lahat na lang talaga tinira no? Pati paggawa ba naman ng eskwelahan, titirahin nyo pa. Mag-turnkey na kayo para Hindi na kayo nahiya dyan. Ha? Kaya nga, hindi ba pwede private sector na lang? Mag-turnkey Secretary Angara. Kasi kung DPWH, yung DPWH, pinakamalala na ngayon yan. Halos pantay na sila ng BOC, DPWH, BIR. Agriculture. BIR. BIR. Ang lupit po niyan. Hello, teka muna, eto na muna. Alam ba niya? Yan, Alam ba ng mga DPWH na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ayan, thank you. Iniimbita natin si GM Mel. One of these days, pumunta rito. Pumunta dito. Oh. Dahil kahit walang flood control dyan, namimigay na ambulansya yan Oo. May mga nagtatanong po sa amin, paano raw ba sila magkakaroon din? ng ambulansya. Kasi Hindi flood control, ng ambulansya. Okay? tuloy-tuloy sila. At saka hindi lang ambulansya ang kina Bradmel. Meron din silang mga medisina. Namimigay sila ng Gusto ko yung gamot. medisina. At saka, meron silang assistance, parang assistance, medical assistance. Para sa although nagkakaroon na ngayon ng mas malawak na medical assistance from the national government, PCSO itself meron. Ayun. Meron sila. Nagagalit si Senator Bongo. Bakit daw? Binababoy daw yung mga health centers na kanyang pinatayo. Wala. Siya ba nagpatayo? Wala. Walang pinatayo? Bakit nagagalit siya? Ay, hindi ko alam. Ano yan? Diversionary tactics? Para hindi mahalata yung kumpanya nila maraming nakuhang projects. Nakopong. Siguro. Hindi naman. Hindi naman. Ano lang siya, Okay, nagagalit. talking about solutions. Yes. Ang nangyayari po, halimbawa kakasuhan, yung Napolis na lang, Ang diyan tayo magbasehan. Lahat po nawala yung kaso. best example. At gaano katagal? Ay, mahigit 10 taon. Ang tagal. Wala pang nangyayari hanggang ngayon. Si Napolis Why? na nasa loob. Yung ating judicial system po, mukhang co-opted din Diba? Kasuhan mo, pupunta sa Wala. court. Yun. Wala nangyayari. So meantime, tuloy-tuloy. Kasi nakita nila, oy, kaya natin lusutan Diba, pare? Okay lang, tuloy-tuloy tayo. Sige, kasuhan nyo. Wala nangyayari. Kasi- Diba, lahat ng congressman, meron ka ba narinig na congressman nadali dyan sa Napolis case? Yan notorious notorious talaga yan nangyari dyan. Kaya nga, pati yung tungkol doon sa plunder na issue, nagkaroon ng problema Kasi yung iba,
Umabot lang sa 49 million. Binawasa. 50 million ang plunder. Plunder. Save by the Save by the bell. Para bang si GSIS, Oo. 1.5 billion ang board approval. approval. Pag Ayan. mag-i-invest ang GSIS, kapag 1.5 billion pataas, hihingi ng board approval. Yes. So anong ginawa nitong si Sumo? 1.46 billion. Ayan. Di lusot. Lusot. Siya mag-isa na lang yun. Oo. Ganyan din yung Sa plunder case. Pang. Ano kaya? Special court? Pwede? Siguro dapat. Kasi sa ibang bayan, pag merong mga ganyang krisis na lalaki. na sobrang laki ng implikasyon sa bayan, ay gumagawa sila talaga ng ganyang hakbang na, sabi nga nila, desperate times Require. call for desperate measures. Siguro within. Eto, desperado na po tayo eh. Baka kailangan na special court na sobrang proven. Renato Puno. Yan. Mga ganon. Mga ganon. Na yan ang titingin dyan at mabilisan at walang lakaran. Yung mga ganon. Tribunal. Hindi kasi naman pwede rito parang noong panahon ng mga dictator o ng mga tyrants, ng mga fascist, ano na lang yan, halera sa pader. Oo. At tapos barilin. Hindi naman pwede Hindi rito pwede yun. Kailangan pa rin po ng due process. Ngayon, yung due process na yan, na-overdue process yan. Ay, super Overdue. Oh. At saka undue process na yan. Inaabuso na yan eh. Oo. Paano mangyayari yun? Di ba? Meron kasing ganito pagdating sa government officials, mayroong grade. Pag grade 28, sandigan. Pag grade 27 up, sandigan. Yung below that, pag government employees, nasa regular courts. Kaya pwede siguro maglagay nga within the sandigan, yung mga meron kang special sandigan Unit. infra court. At bantayan natin Yan. yung mga courts na yan. Kung sino yan. Dito naman. Kailangan bantayan ganun po ng taong bayan yan. Infra court. Ayan. Yan ang Ang balita kasi namin, dyan sa DOJ, meron na silang case build-up. Yes, meron sila. Meron na, no? Meron. So, mapapailan ng kaso yan. Sigurado. Mga big time po to, ha? Wag kayong... Hindi ito yung mga toothpick. Hindi yung Wala. mga 550 million. Wala yun. Wala yan. Wala yan. Kumbaga small change yan. Barya-barya. Alalahanin nyo, 2 trillion itong pinag-uusapan natin, ha? 2 trillion. Flood control pa lang. At saka sa DOJ, pagkaintindi ko, na-classify na nila yung mga kasama. May mga wholesalers. Oy! At saka may mga May mga wholesaler. at saka may mga May retailer. mga agent lang. Meron Yung lang mga agent, parang nakaano yun. Formatics. Merkano yun. Tagalakad lang yun, ha? Hindi. Tagalakad pa lang yun. Yung mga tigalakad na yun, hindi yung ordinaryong tigalakad. Ano yan? Matitindi yung mga yan. Matindi May yung mga... May mga Ferrari din yan. may etiketa. Ang ibig sabihin... Ito sabi ko kay Jonathan, paano kaya to pare? Okay, may case build-up. Kakasuhan yan. Ang tagal maghihiring. Tapos kahuli-hulihan, magkakabayaran. Ayan. And everything. Wala mangyayari. Yun ang problema dyan. Si Boeing, sigurado ko, May nakikipagpatayan yan. Dito sa mga kasong to. Ito sabi ko kay Jonathan, after 3 years, wala na si Boeing dyan. And yet, the cases are still there, ongoing. Paano yun? Mapagkatiwalaan ba natin yung papalit? Ayan. Kaya nga maganda yung sinasabi nila, baka special court na mabilisan ng trial. Okay? Or, yung special court na yan, sasabihin nung Your Honor, I'm guilty. Isusurrender ko. Ito. Ayan. So, okay. Pag gano'n na sinabi mo, special, no? Pag gano'n na sinabi mo, magaang lang ang parusa mo. Pero may parusa ka pa rin. Meron ka. Pero hindi ka bitay. Hindi. Hindi ka economic sabot. Ano ba ang doon? Lifetime? Lifetime yun, lifetime. Life imprisonment yun. Yeah, pag sinurrender mo yung pera,
Mga ganun Baka- na solusyon kailangan po ngayon, Come clean, let's come clean. think out of the box. Come clean Hindi kayo. na pwede yung investigasyon dito, investigasyon doon, file ng case dito, file ng case doon. Super bigat. Sobrang bigat nitong problema natin. Kailangan po natin out of the box solution. So, halimbawa, pare, ito gusto ko tong ginagawa dyan sa Agusan daw po. Agusan del Sur. Nag-training. Binibigyan ng training yung mga barangay leaders. Paano ma-detect ang isang ghost projects? Yan. Maganda yan. Kung lahat ng barangay, mapa-Forbes Park ka, o mapa-Binondo ka, or Agusan del Sur ka. Agusan del Sur, barangay ka, maliit ka lang na barangay. Ito. Marunong kang tumingin. Nanloloko to. Bibigyan ng training yung mga yan. From the grassroots na po ito. Kasama kayo dyan. Yan. Grab busters kayo. Grab busters. Workshop. Sino po gagawa niyan? Sa akin lang. Yung po mga civil society. Gumalaw kayo dyan. Yan. Sana yan ang inyong pakialaman. Yung education. At saka Kesa yung information. budget. Baka makasawsaw kayo dyan. Makakagulo lang kayo. Hindi nyo naman naintindihan yung proseso di ba? Pero itong training, Maganda yan. kung paano matututo itong mga barangay, konting Brad, maaari, pwede, sabihin mo, maging source of corruption. Pero at least, Hindi po lahat yan. Kung meron mag-a-attempt na magbigay. yung mga barangay na yan, bigyan din. Makasama din sila. Sila mismo magkakaroon ng yan. Meron din po mga tao doon sa barangay na kapag yung kanilang kapitan ay kasabwat na ng kontraktor, yung mag-iingay din yun. mag-iingay din yun. Ganon ang gusto ko sana maging check and balance dyan. Kasi yung barangay captain doon, mas matindi po, may kaaway yan. May nakalaban niya sa politics Kaya maganda yung may eleksyon ng barangay Yung bantayan sila, barangay captain, ghost project yan alam ko Hindi yan. mo nire-report alam Ako ko yan. magre-report niyan. Ayan. Ganyan po dapat ang mangyari dyan sa atin. Down to the grassroots level, yung ating laban, fight against corruption. Kasi ganito po ang argument. Ang Pilipinas, nagmamadali tayong makaangat. Catch up tayo Catch up. Catch up tayo. In terms of infrastructure. Dahil sinasabi sa atin ng mga foreign investors, napakaganda ng prospects nyo. Kaya lang. Yung demographics. Ayos na ayos kayo. Yung sweet spot. Nandyan. You have brilliant people. Kaya lang. Makabayan. Mga nagmamahal. And family units, strong family units. Kaya lang okay? Nasisira kayo. We have kulang tayo sa infra, energy, corruption, matindi. Paano natin susolusyonan yan? Nandun sa atin yung pagkakataon Oo, kayang-kaya natin dapat. We have to move now. At saka down to the grassroots. Down to the grassroots. Sino magtuturo dito sa mga barangay? Sana magkaroon po ng ng protocol. Ano ba tawag sa protocol? Model. Yan sa Agusan. Ng model, kung sino yung mga magagaling dyan sa audit, magagaling dyan sa magsama-sama kayo at gumawa kayo ng checklist. At yun na ite-training yung mga tao doon sa barangay. Hindi masosolve to kung hindi sa grassroots level. Citizens checklist for checklist. For mga ganyang projects. Not only infra, for MAPA EDSA project yan. MAPA yung ganon. Yung ang balita ko, yung sinasabi mo parang Conrad dyan sa Agusan, inumpisahan yan dun sa, meron kasing Undersecretary for Local Governments, ang DILG. Okay. Parang sila yung tumira niyan. Para magkaroon ng training. Kasi meron regional offices ang DILG. Yun ang
ipamahagi nyo doon sa mga ibang organisasyon. Yes. Dahil on your own, hindi Hindi nyo nyo naman kaya. makukumpleto lahat ng barangay. Isama nyo yung mga totoong civil society. Sino ba, bakit may fake ba? Ito talaga. May fake ba civil Hindi, society? kasi merong iba. Meron nagkukunwari lang. Yun na nga Pero eh. hindi fake yun. Hindi fake. Ano Ay, yan? kukunwari. Mga papo. Yung mga yan, yung mga kami naman. Oh, yan. Yung DILG, meron sila sa... Panahon ni Duterte, tumira kayo, ha? Oo. Ngayon, kami naman ngayon. Panahon ni BBM. Aquino, tumira kayo, ha? Yan. Sabi ng mga Duterte civil society, kami naman. Oo. Yan. Ganyan yan, eh. Yung sa DILG, yung grupo ng Undersecretary for Local Governments, meron sila nagagamit yan. Yan yung sinasabi mo, paring Conrad. Meron po, halimbawa sa Rotary, parin Jonat, ganito yan, eh. Yung mga Rotary clubs, gumagawa ng project yan. Yes. Ano yan? Out of the blue? Hindi po, ganun. Out of the blue, ito, gawin natin. Tapos, bibigay mo sa taong bayan. Hindi ganun. Hindi. Ang mangyayari po niyan, yung project kung kailangan ng community, kung kailangan nila yun ang ipupursyon project. Ngayon, dito ba sa mga infrastructure, gagaling ba sa national office ng DPWH at i-impose dun sa local? Yun ang masama. Yun ang ayoko. Yun ang nangyari. Yun ang nangyayari. Kasi kikita sila ron. Kung galing po sa barangay, ang project, eto kailangan namin, water impounding. Yan. Simple-simple. Pero kailangan ng infrastructure niyan. Yan po ang ilagay natin na Drainage, mga gano'n. para ma-prevent ang ating flooding. Halimbawa, rural area, may flooding dyan kasi masama ang drainage. So, gagawa kayo ng water impounding. Meron pa kayong tubig pang dilig ng mga halaman. Pang-irrigate. Yung mismong yung sinasabi sa atin ni Tito Oka, yan, pwede na ninyong workoutin yan. Ayan, yan yung mga infra project. Yan, yung solar pump. Oo. So, kailangan po, yung stage ng planning, Sa umpisa doon, kailangan matuto din yung ating mga barangay. They should be part of it. It should be a movement eh. It should really be a movement, a citizens movement. Oo, para dito sa mapatino mga ito. Kesa yung ini-impose ng politiko, Ito, at saka ng kontraktor, at saka ng DPWH, kung anong kailangan natin dito sa barangay natin. ito, kailangan ninyo ng multipurpose. Sir, hindi yun. Kailangan ng multipurpose dito. Hindi, kailangan nyo yan. Boss, ang kailangan namin, irrigation. Ayan yan, oo. Hindi, kailangan nyo ng kalsada dyan. Hindi ho. Okay na sa amin tong kalsada. okay Hindi namin kailangan ang 6 lanes dito dahil ano lang kami eh. Huwag niyong gawin yan. So, tapos, dinagawa Oh. na plano. Ito ang kailangan namin. So, dumating yung kontraktor. Dapat marunong tumingin yung ating mga barangay. Kung ayos ba yung ginawa nito. Nung contractor nito. Oo. Baka naman niyari mo yung mga kwan dyan. Niyari mo yung mga bakal dyan. Hindi mo nilakasan yung bakal, tinipid mo yan. Unang-unang Kumbaga po magkakaroon talaga ng check and balance. at the same time, magkaroon dapat, sa tingin ko lang pag ikaw gumagawa ka ng farm to market road, halimbawa lang, at yan naman ay para doon sa isang barangay na within the town, baka naman may mga contractors na kayo dyan sa town na yan. Wag na kayong magpadala pa ng ibang contractor na galing sa Manila. Tama. Di ba? Meron na local dun eh. Meron na local doon eh. Kailangan. Hindi. Kawawa naman yung taga Manila kung hindi sila makakabili ng mga super luxury cars para mapuno yung basement. Kawawa eh. Unang-una, yung tiga Manila na yan, pupunta pa doon, layo-layo yan. Gastos yun. Aha. Ano niya sa project yan? Hindi, sa subcontract Magmobilize. niya lang yun. Isa subcontract niya. So yung kita niya, 10%. Yung subcontractor niya, 10%. Wala na, pagdating Ubus na. Ubus na ka. Kailangan ibawal din siguro yung subcontract na yan. Kung wala kang tao, wag kang magbid. Di ba? Baka dapat may mga rules na ganun eh.
Para ma-limit yung mga ganyan na ano. Ay, hindi ho ako naggawa niyan kasi yung subcontractor ko eh. Ayo, patay. Ayan, patay. Turuan na yan. Ayan na. Ayan ang turuan na. Ito daw example ng ini-impose ng politiko doon sa barangay ko anong kailangan nila. Ang pinakamaganda raw example dyan, basketball court. Yung basketball court na yun, magiging patuyuan ng palay, magiging Nagkakamali ho. dance floor, mga yan. Nagkakamali ho kayo. Mali ito tayo, mali ito. Hindi ho basketball court ang tawag dyan. Multipurpose. Aya! Mali. May basketball. Nagkakamali may po kayo. may basketball, may zumba, meron Iba-iba yan. patuyuan ng tsaka ano yan. Sayawan. Pagkatapos, Patuyuan ng palay. patuyuan ng palay. At saka, pag nagkaroon ho ng typhoon, ano yan, disaster area. Mabuti kung hindi binabaha yung basketball court. Oo. Ayun. Mabuti kung hindi binabayan. Yan po ang mga ganyang hindi pwedeng si BBM lang. Hindi. Iaasa natin lahat sa presidente. Wala It will yun. not work. It will not work. Tayong lahat Ngayon, dapat iaasa ba natin yung investigasyon sa DOJ lang o sa ombudsman lang? mahirapan sila. May yung bang mga palabas dyan sa Senado, drama, at yung drama dyan sa House, will that solve the problem? Hindi po. Kaya sinasabi natin, kailangan natin panibagong Sistema. approach dito. Yes, sistema. Hindi natin kumbaga paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang ang ginagawa natin at tingin natin magkakaiba resulta niyan. Hindi. Booking na po yan. Yung formula na yan, booking na. Wala na yan. Wala na yan. Kumita na po Kumita na yan. Kumita na yan. Ito nga sinasabi ni Angara. Yan daw pong eskwelahan. Kailangan panibagong approach. Nung ano kasi pare, nung Miyerkules, doon sa aming Rotary, may forum kami on education. Eye-opening yung mga sinabi ron. Kasi yung ang kumbaga, nasa sentro tayo sa pag-ayos ng curriculum. At pag-ayos ng mga eskwelahan, halimbawa mga teachers, nag-hire tayo and everything. Iisa lang po dahilan dyan, ano? Dahil ayon doon sa PISA, ano nga ba yung PISA? Yan yung Yan yung test system. International test system. International test system ng education system ng isang bayan. At ang nagsimula po nito, yung mga mayayaman na bayan, ang tawag ay OECD. Dati hindi tayo kasali dyan. Panahon ni Briones, sumali tayo para po masukat natin Saan tayo? saan ba ang level ng ating education. At doon nakita natin, napakalala. Out of 81 countries, number 76 po tayo. Malapit-lapit na tayo. Sakit nun. Gastos tayo ng gastos sa education. At ganun ang level ng ating education. Pinakamalaki for the longest time, since 1987. Pinakamalaki pong binibigay nating budget sa education. So ilang taon na yan, pare? Almost 40 years. Magmula na pass yung Constitution, ang pinakamalaki po nating budget nasa education. And yet, we are number 76 out of 81. So, eye-opening. Merong mga studies na sinabi, para din po tayong tungkol dito sa corruption, paulit-ulit lang. Yung EDCOM 1, yung EDCOM 2, inulit lang yung sinabi ng EDCOM 1. Gaya. So, ang sentro natin ngayon is fixing the curriculum and fixing the personnel. Yung talaga ang problema natin sa education. Yan, importante. I-discuss po namin yan ni paring Jonathan De La Cruz maya-maya. Magbe-break muna tayo 9:30 ng umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Maulang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Interoperability ng Philippine-Australian Armies higit na pinalalim sa nagpapatuloy na exercise Alon 2025. Detalye mula ka Patrol 17, Jopet Valeño.
Higit pang pinahusay ng Philippine Army troops mula sa 84th Infantry Victorious Battalion, 7th Infantry Kaugnay Division at ng counterparts na Australian Army ang kanilang interoperability. Kasunod ito ng isinagawa nilang pagsasanay sa ilalim ng Philippines-Australia Exercise Amphibious Landing Operations o Exercise Alon 2025 na ginanap sa Fort Magsaysay, Palayan City at sa ilang lugar sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga naging aktibidad ang amphibious landings, air-sea operations at joint maneuvers habang sumalang naman ang victorious troopers sa isang land domain warfare na nakatuon sa group-based tactical training at interoperability. Sumailalim din ang batalyon sa pinaigting na combat shooting, jungle operations, live fire drills at urban combat armory, artillery and engineers na dinisenyo upang hasain ang kanilang operational readiness at gawin itong mas epektibo. Higit 3,600 troops mula sa Pilipinas, Australia, United States at Canada ang lumahok sa pagsasanay habang nagsilbi namang observers ang Japan, South Korea, New Zealand at Indonesia. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Resolusyong magbibigay ng go signal sa TRICOM na imbestigahan ng infra projects ng gobyerno pinagtibay ng Kamara. Detalye ba ng Patrol 30, Jelly Mendez. Pinagtibay ng Kamara ang resolusyon na nagbibigay ng go signal sa 3 komite ng Kamara na imbestigahan ang mga infra projects ng gobyerno, partikular ang issue ng mga palpak at may katiwalian sa flood control projects. Ito'y matapos inadapt ang House Resolution 145 upang magsagawa ng pagsisiyasat ang House Committees on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang chairman ng Public Accounts Panel, ang House Tri-Committee ay tatawaging House Infra Committee. Bago pa man pinagtibay ang resolusyon ay tumutol na si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima dahil maaaring magkaroon ng conflict of interest ang magiging investigasyon ng Kamara lalo't may ilang mga mambabatas na isinasangkot sa flood control issue. Posibleng niyang kumwestiyon dito ang publiko at makaapekto rin sa integridad at dignidad ng Kamara bilang isang institusyon. Humirit pa si De Lima na i-defer o ipagpaliban muna ang pag-adopt sa resolusyon at sa halip ay isalang na lamang sa deliberasyon at pag-usapan ng mga House member ang sensitibong usapin. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako po si Joel. Ay, hindi. Ako si Conrad. Mali. Ako si Conrad Banal. Si Joel ay nasa vet. May sakit yung aso. Merong special concern. Napakalaking problema niya. May sakit ang aso. Pare. Ito sabi ng EDCOM 2. 5 million daw na estudyante. Nasa hallway. Walang desk. Walang space. Wow. Ito ang sinasabi ko rito eh. Okay? Maaaring masolve natin yan. Pwede. Masosolve natin yan. May pag-asa. Dahil nga nandyan, nakafocus ang attention natin. Iyan mga facilities ng mga eskwela. Kulang ng classroom, kulang ng desk, kulang ng space, kulang ng teacher. Isosolve natin yan. Masosolve natin. Okay? Dahil po na tinignan-tignan ko, since 87, number 1 sa budget, ang education. Matagal na yan. Maski na nung panahon pa ni President Marcos the First. Anong nangyayari kung bakit out of 81 countries, 76 lang tayo? Nauubos ba sa corruption? I doubt it. Maaring meron. Ano? Pero hindi po ganun kalala diyan sa education. At one time kasi, yung textbook,
Naging problema yan. Malaking racket yun. Pero maliit lang po ang racket na yon. Hindi bilyon-bilyonan yon. 1 million here, 1 million there, ganyan. Nagkaroon po ng ganyan. Pero yung punto na for the past almost 38 years, number one, ang pinakamalaking budget natin nasa education. Baka po mali yung approach. Kung ganun ang ginagawa nila, bakit gastos tayo ng gastos sa education, ay hindi tayo makausad-usad? Bakit yung ibang Do we have to, baka naman kailangan natin i-re-examine. Yes. Iniisip ko kasi, parang Jonat, yung katayuan ng mga mag-aaral. Inaayos po natin yung curriculum kung ano yung nangyayari sa loob ng classroom, pero hindi natin naiisip yung situation ng mga mag-aaral. Dalawa yan eh. Halimbawa, okay, pumapasok nga sila, libre lahat, etc., etc. Kompleto, wala lang classroom na mabuti, etc. Pero, pagpasok, nanghihina. Hindi naman nakakapag-isip. Concentrate. Dahil wala naman pagkain o kaya na So, ang number one po dyan, meron tinatawag na stunting. So, yung food, tama ba yung nutrition ng ating mga mag-aaral? Kaya napakataas po ng dropout. Problema yan. problema Napakataas ng dropout. O, yung mga natitira, ay hindi naman natututo ng husto dahil hindi kumpleto ang kanilang nutrition. Baka dapat solve din natin yung nutrition problem aside from the problema ng classroom. Within the classroom. Within the education system. Okay. So, tinatanong ko, meron ba solusyon dyan sa nutrition ng mga mag-aaral? Wala. Meron ba programa? Wala. So, aasa ka lamang kay Dar Jr. Sana gawin niya yung trabaho niya para magmura pagkain dito at maayos ang ano. Hindi pwede yun. Isa yan. Yung gastusin papunta sa eskwela. Transportation. Sinasabi ko nga, pare meron kaming inaalaga ang eskwela. Bagbag National High School, dyan sa Cavite. Cavite. Oo. Saan ka man nakakita? National High School. Walang kalsada papunta ron. Nakita mo? Sabi, ba't kayo nagtayo ng National High School na walang kalsada? Di ba stupid yan? Isa pa yan. Wala nang access yung eskwela. Ito pa, yung mga eskwelang may access ka, may kalsada, ang hirap puntahan din dahil ang hirap sumakay. Yan. Pumunta kayo dyan. Simple-simple lang to sa may Kanlubang. Kasi pag pumupunta ako ng Midlands, dumadaan ako dyan sa tinatawag na Batino Road. Okay. Dumaan ka sa Batino. May mga eskwela dyan. Napakakitid nun. Alam niyo po ba, ang means of transportation ng mga bata ron ay tricycle? So, ilang daan tricycle to transport all this? Yan po problema ng mga mag-aaral yan. Bago sila makalating doon sa eskwela, lugmo na. Dahil sa lubak ng tricycle and everything. O kaya maglakad sila. Maglalakad. Okay na yung maglakad eh. At least healthy ka eh. Kung malayo-layo ka, hindi mo malalakad. Wala, mahirap yun. Tsaka pag umuulan, patay ka. Putik. May malalakad. Kasama po yan sa problema ng education. Sinabi ko nga yung example ko, yung pamangkin ko. Nag-aaral magmula Paranaque hanggang UST, 5 sakay. 2 oras bago makarating sa eskwela. Pagdating niya sa eskwela, lugmo na. Hindi makakakonsentrate yan. Ano pa problema ng magulang? Di ba? Baon, napakalaki ng baon. Ano ba solusyon natin dyan? Sabi ko nga, meron po bang transportation provision sa solusyon ng ating education? Dahil yan ang number 1 na concern ng mga mag-aaral. Transportation, food, baon. Okay. Baka naman kailangan tapunan din yung problema na yan out of the education budget. Hindi puro classrooms o kaya classrooms. Totoong problema yung classrooms eh.
Pero kung yan lang ang isosolve natin, yung number ng classroom, sa tingin ko, kasi ever since, we're trying to solve the classrooms. Palala pa rin tayo ng palala. Number 76 nga out of 81. Baka kailangan tingnan din natin yung mga problema in the periphery. Merong diyan sa Manila for some time. I think during the time of Mayor Lopez or Mayor Bagatsing. Ang nangyari, meron silang tricycle brigade. Kumbaga, 4 na eskwela magkakanugnog, magkakasama. Meron designated na grupo ng tricycle na maghahatid sa mga bata. Bakit tricycle? Kasi wala silang jeep. Walang iba. Wala silang iba eh. So, ngayon, kung ako yung mga LGU, mag-i-invest ako sa bus. Oo, pwede yun. Yung school bus dapat. Kasi lang, kaya sila nagta-tricycle na lang dahil wala nga. Wala nga masakyan. Wala nga masakyan. Isipin mo yung gulo ng tricycle. Isipin mo yung kondisyon ng estudyante. Nag-umpisa sila para mag-tricycle. Meron yata sila nag-umpisa mga 3 or 4 na bus. Pero by section. Pwedeng gawin actually ang government, we can have Tsaka hindi naman bus na sinasabi ko tourist bus eh. Hindi. Minibus. School bus. School bus na minibus. Pwede naman eh. Kung ginagastusan nyo po yung inyong education system, bigyan nyo na rin ng transportation yung mga estudyante. At saka may kasama ng doon. Kumbaga merienda or something. Nutriban. Yeah. Milk. Di ba? Kasi sasabihin ng ating education system, ayos na ha. May classroom na, may teacher na. At ang curriculum, ayos na. Ito na. Makakapasok ba yung bata? Yun. Number 3, health. Another issue. Nung panahon ni Marcos, may tinatawag na Bureau of Dental Services sa Department of Education. Ngayon po, napag-alaman, yung kasing ating, meron silang organisasyon, Smile Pilipinas. Nag-research yan. At nakita nila, isa sa mga leading causes of dropout absences ay ang toothache. Why? Siyempre mahihirap yung mga taong yan kaysa magpagamot sa dentista, kakain na lang eh. Samantala ko may libreng every month. Meron dental care. Dental care. Maaalala yan. Tinanggal yun. Ikaw ba naman, Wenner, makakapasok ka ba kung masakit ang ngipin mo? O kaya pumasok ka, makakakonsentrate ka ba? Hindi ka makakakonsentrate. So problema na education system. Yan, mga ganyan. Kaya nga, hindi ba pwedeng ibalik yung dental services na yon? Alam na natin, number 1 problem yung toothache. Hindi ba? Pwede naman yun eh. Wala yan sa loob ng curriculum, wala yan sa loob ng classroom, pero importante service. Kaya nga noon panahon nung nagsimula ang Republic, meron na yung service na yan. Akalain mo tinanggal ni Cory? Why? Kasi po labi nung isang dentista, nawawalan daw ng kita yung mga dentista. Private? Napaka-stupid na reasoning nun eh. Magkakaroon kayo ng sa eskwela nga kayo, di meron kayong sigurado na kayo doon. For every child na iayos na meron kayong kita. Malaking problema nga yung backlog sa classrooms. Pero sinasabi po namin, wag naman puro yun lang ang isosolve natin. Magtapon din tayo ng pera para doon sa mga problem in the periphery. Food, health, transportation. Ito pa po ang sabi ko, paano Jonah? Sabi ng private sector, okay, habang sinosolve natin yan dahil problema ang pera eh. Talaga naman problema natin ang pera because we're a developing country. Kapos talaga tayo. Talagang kapos. So habang we're struggling to meet both ends meet dyan sa education system, gumawa tayong paraan to make do with what we have, yung pong distance learning na sinasabi by the use of broadband. Nung panahon ni GMA, kaya nila gustong gawin niyang national broadband,
is for the education system. Sa totoo Mainly. Mainly. Dahil napakatindi po noon yung 3 shifts Oo. noon na pangangailangan. At yan na nagpatong-patong na yan through the years. Yan problema na yan. So anong gagawin gusto nila mangyari? Halimbawa merong doctorate in physics dito sa isang high school. Sabihin mo na National Science High. Meron sila isang teacher doon na may Magaling. doctorate in physics. Ang makikinabang doon ay pinakamaswerte na po yung 40 estudyante na doon sa klase niya. Sayang! Eh, Diba? galing-galing niya. Ang galing-galing. Yun lang ang makikinabang. Samantalang kung meron tayo national broadband, Yun. yung po kukunan nyo yung stream. Habang nag-ano siya. Habang nagle-lecture Lecture siya, dun sa kanyang klase, stream po yan sa lahat ng physics class sa buong Pilipinas. At yung mga lahat ng physics noon, Nakatalaga doon sa nakikinig doon, oras na yon. di napakaganda noon. Ang naging problema dyan, natigil yung broadband. Sana nga, yan, ang solusyon muna, temporary, parang EDSA busway. Remedyo. Dito sa ating problema, sa lalim ng problema natin, sa education. Kamusta naman yung National Broadband Project? Ay, ilang taon na rin yan na walang nangyayari. Since the time of Gloria. Baka asikasuhin po natin yan para masolve natin yung part D, yung education problem. Ang ginawa yata ngayon, kasi parang Conrad, sa DICT, meron silang free Wi-Fi service. It's a palliative measure. O nga. Hindi yan na solusyon. Ang sinasabi ngayon nila, lahat ng free Wi-Fi services ninyo, i-concentrate nyo sa eskwela. Wag yung mga apat-apat, iba-ibang baka gamitin lang sa e-gambling yan. Free nga wifi nyo para sa sugal. Sugal, ayun. Mabuti pa pakinabangan na ng mga estudyante yan. At saka, meron naman sistema din pati dati na yung canned. Halimbawa, ikaw teacher ka, hindi mo nakukuha lahat. Canned ang canned. Ay yung lecture, etc. Pwede mong gamitin. Para makatulong din doon sa mga ibang teachers na nando doon sa malalayong lugar. Okay, another solution na sinabi. Ang nangyayari po ngayon, yung mga private schools ay nagsasarahan. Kulang na estudyante. Kulang na estudyante. Okay. Halimbawa, higher learning, Chen. Napakadami. Ang state universities, nasa 600 ata or something. Bawat bayan ngayon may meron marami rin po yung state universities and colleges. Ang bilang po ng mga private higher learning institutions ay almost triple. Almost triple o more than triple ng government. And yet, based on enrollment figures, pantay lang po sila ng estudyante. Ibig sabihin, maraming facilities yung private na hindi nagagamit. Ayan, nasasayang. Maraming teachers, lahat, etc. Ay, dapat po solusyonan yan. Okay? At hindi lamang yan sa higher learning. Nandun din po sa basic, meron. Even in elementary, grade school, lahat. Maraming, so yung sinasabi niyong problema ng classroom, pwede nyo nang problema ng desk, ang daming idle classrooms, and desks, pati mga teacher dito sa private, lumilipat na po sa public. What's happening? Ba't di natin pag-aralan yan? Ang isang nadampot ko, parang Jonat, hindi raw kinukonsulta ng government itong mga private institutions. Hindi nagkakaroon ng Si Brother Luistro, ewan ko ba't naging brother yan. Nung ginawa yan K-12, hindi raw po kinonsulta ang mga private. Institutions. Kailangan po yung input ng mga yan dahil napakalaki ng papel nila sa ating education system. Oo. Malaking yan. Hindi sila kinukonsulta. Pwede ba yun? Ano yun? Tauhan yung mga yan? Tingin nyo, tatanga-tanga itong mga to? Saling pusa? Saling pusa? Alikit? Oo, hindi naman pwede. Ang lalaki ng mga yan. Ang titindi. So, ang ginawa natin, voucher system.
Imbes na isolve natin yung problema na yan ng migration ng mga kasi nagmahal siguro yung private. So what do we do? Paano natin magiging affordable pati yung private education? There can be many ways. Instead yung voucher system, that's also a para-paraan remedial measure. Palliative, parang EDSA busway. Hindi po permanent solution yung voucher na yan. Kailangan magkaroon ng changes sa private education system para po maging affordable din sila. At saka sa karamihan matulungan din sila. Kasi kawawa rin ng private sector. Pare nagsasara nga eh. Isipin mo, maglo-loan ka para gumawa ka ng sarili mong buildings, mag-ayos ka ng facilities, ang dami mong requirements. Tama. Wala ka naman subsidy. Ito ang nalaman ko. Kasi yung pong aking mga kapatid, nagtayo sila ng eskwelahan. Ang kanilang nakitang feasibility hindi ka pwede mangutang to put up a school. Uubusin ka ng interest. Patay ka na. Oo. So, karamihan dyan sa mga yan, halimbawa kung religious organization na nagpapatakbo niyan, umaasa po doon sa kanilang congregation to finance the school. Maraming ganyan, missionary schools. Missionary schools. Ano ba ang binibigay natin tulong dyan bukod sa tax exempt? Meron ba? Meron ba tayong binibigay na? Alam natin, mataas ang quality ng parochial schools. Ang taas ng quality ng disiplinado yung mga yan. Nung in the 60s, naalala ko, nung nag-high school ako, kung saan kaming galing na grade school. Elementary. Yung mga parochial schools, pare ang titinik. Tinalo nga yung Arneo na talong-talo. Mga parochial schools to Yan po kumbaga, kayang kumakasayan pagdating sa teaching. Ano nangyari dyan sa parochial schools? Nawawala rin yung mga yan. Kailangan po siguro balikan natin yan. Masyado tayo na-concentrate sa DepEd. Masyado tayo na-concentrate dyan sa EDCOM na yan. Paulit-ulit lang yung EDCOM Wala rin natatapos. Parang sa corruption din yan. Tapos, discuss doon sa Senate, discuss sa House and everything. At saka, yan mga... Para bang mali yung ating ina-analyze Yung parochial schools na yan, kasama pa dyan pati yung mga seminaryo. Magagaling mga seminarista. Di naman. Sobra ka naman. Magagaling mga seminaryo. Medyo lang, medyo. Ang gusto raw po mangyari ng budget, DBM, Department of Budget and Management, maglagay pa ng maraming pera sa education. Yes. Well and good. Pero tignan po natin, yung pera na yan, kung ilalagay lang natin lahat sa classroom, baka kailangan natin i-address yung ibang mga problema around it. Hindi kaya pwedeng gawin yun? Dapat. Baka naman yun daw pong 2 years makukumpleto na yung backbone na sabi ng DICT in 2 years. Promise Department of Information and Communications Technology, minamadali na raw po nila yung national backbone ng fiber. Okay. Bago daw bumaba si President BBM. Nandyan na. Ayan. Yan. Okay. Matagal ko na narinig yan, pare. Yung mga pangakong ganyan. Wag nyo ipapako yan, Bakit hindi ba pwedeng hingan muna yung mga telco na pagdating sa eskwela, libre? Para maayos. Libre po yung kanilang connection. Libre, walang bayad. Hindi ba pwede yun? Tapos tax deductible na lang para sigurado tayo yung tax ay para do sa education system, yun nga yung internet. Hindi ba pwede yung telco na yun? Okay, pag iskwel ka, ito ang gumagamit ka, kakabitan kita ng aerial broadband dyan, pero libre ka. Tapos tax deductible ako sa gobyerno.
Ginagamit po natin yan sa sports. Bakit hindi natin pwedeng gamitin sa educational system? Bakit Pwede hindi? Oo, yung isang eskwela na kapag ang alumni ay nag-contribute do sa sports program, Tax deductible yun. hindi lang 1-to-1 yun, pare. 3-to-1 ata o 2-to-1. Kung ang binigay mo ay 1 milyon, ang tax deductible mo, 3 million. million. Sa sports, ginagamit yan. O, Why? depende natin Eh kasi po, napakalakas maglabi niya mga Sports. nasa sports. Eh ba't hindi natin gamitin yan dyan sa Wi-Fi para sa schools? Pwede. Tax deductible. Total, ginagawa na naman ninyo yan, naabuso nyo na eh. Just temper the greed. Just ayos temper na eh. the greed, okay Temper na. the greed, ayos na tayo eh. Oh, pero ito pare, is long live oh. Ha? Oo, Matindi. na walang collar. Jacket ba yun o anting? Wow. Agop jacket daw. Oh, wow. Jacket, ha? Jacket mayaman to. Oo. Matindi-tindi ito. Jacket mayaman. Oh, Sa ngala po ni Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, natatawa ako doon sa aking nakikita sa labas. Ako po si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, ito na! nandito na siya. Magre-report. Dennis Antenor Jr. Junior. sa Ronda, Pilipinas.